May sagot si Senator Jingo Estrada, Senate President, tungkol sa iso ng mandatory drug test. Pakinggan mo ba ninyo bago ko ipaliwanag kung bakit siya sumagot ng ganyan. At mayroong senador na tinamaan dito. Mukhang kulang sa kaalaman yung ibang senador. Pakinggan po niyo ito. Sa office nila, sir. You know, there is a Supreme Court ruling na bawal ang mandatory drug test. I think it sa 2008 Supreme Court ruling na bawal ang mandatory drug test. Pwedeng Random. Random or voluntary. So, ako kahit ngayon, pa-drug test nila ako. Walang problema sa akin. Nagastos na. Hindi naman. Kung talagang kakailanganin, I will ask them to voluntarily take the drug test. Ayan, no? So malinaw yan. Senador Robin Padilla, sana nakikinig po kayo. Sana nagkukonsulta naman kayo. Sana nag-research kayo. Kasi, ganito. Sabi ni Senador Jingo Estrada, although alam ko yan, kaya pinarinig ko lang sa inyo, baka sabihin nyo, gayabang tayo. Talagang matagal na po yung ruling ng Supreme Court, bawal ang mandatory. Kasi yung mandatory, parang ang lalabas dyan, parang lumalabag sa karapatang pantao. Kaya sabi ng Supreme Court, dahan-dahan, hindi pwede yun. Huwag niyong obligahin. Pwedeng random or voluntary drug test. Yan. Kasi iba yun eh. Pag random, ibig sabihin, policy lang, sige sumunod ka. Voluntary, mag-volunteer ka. Pero mandatory, iba. Ang mandatory kasi sa pilitan. Ang mandatory, pilitan. So hindi pwede yun kasi human rights violation. Ito kasi si Robin Padilla sumausaw sa issue. Para bang nagmagaling sa kabila ng kanyang staff. Ang di umano'y nagmariwana, si Nadia Montenegro, kanyang political officer, ang nagmariwana umano sa CR ng Senado. Kaya naging controversial itong issue. Yung institusyon, yung Senado, ginawang hit-hita ng marijuana. At yung staff ni Senador Padilla ang nababanggit dyan. Dahil dyan, nag-overacting itong Padilla. Sige, laban ako dyan. Mandatory drug test tayo lahat, hindi lang sa Senado. Lahat na. Wow. May ruling Supreme Court. Ano ba naman, Padilla? Wala bang abogado ito si Padilla? Wala bang nag-research sa opisina mo? Alam na ng maraming Pilipino na hindi pwede ang mandatory. Random at saka voluntary lang ang pwede. Kaya ayan, sinabihan katuloy ni Senador Jinggoy. Hindi pwede yan. May ruling ng Supreme Court. Sumunod tayo doon. Kaagad-agad. Forthwith, sumunod tayo kaagad. Di ba? So, nag-overacting itong actor-politician na si Robin Padilla. Nagmagaling kaagad. Lahat tayo. Obligasyon, magpa-drug test. Ay, hindi pwede. Volunteer lang. Total, yan lang naman sa Senado, nagkaroon ng ganyan eh. Na mataas na posisyon, mataas na opisina, karespeto dapat na opisina, tapos may nagmamariwana. So kayo dyan, dapat kayo mag-voluntary lahat. From janitor to Senate President. Drug test. Random. Ang random drug test ay pinangunahan at hamon ni Tito Soto kasi alam ni Tito Soto na yun lang ang dapat gawin. Hindi pwede ang mandatory. Ay ikaw, Padilla, bumanat ka, wala sa lugar eh. Alam mo laging pelikula, aksyon. Malayo. Ibang-iba ka na, Senador. 3 taon ka na sa Senado, magbago ka naman. Kaya eh. Senador ka ng Pilipinas, kulang na kulang yung impormasyon na ginagawa at basihan mo sa iyong mga galaw. Hindi ko naman nilalahat sa lahat ng oras. Pero madalas sablay talaga eh. Huwag mo naman linlangin ang mga tao. Maniniwala yung mga hindi nakakaintindi na ay, ang galing ni Padilla, mandatory ang order, mandatory ang gusto, tama yan. Ay, mali po yun. Ha? Huwag kayong hahanga kung kulang kayo sa kaalaman. Huwag din kayong hahanga sa taong kulang din sa kaalaman. Pasintabi na. Kasi kung marami siyang alam, sagrado sa kaalaman, alam niya na merong ruling ang Supreme Court yan. Hindi niya alam. O di nagkulang sa kaalaman. Ngayon, kung kayo maniniwala sa nagkukulang sa kaalaman, pati kayo nagkukulang din kayo sa kaalaman. Mga viewers, followers, subscribers, pasintabi na po. Di ba? Ganun lang yun. Para bang nangopya ka. Pag lagi ka nangongopya at ang kinopyahan mo mali, sablay ka. Baka pati pangalan ng kinopyahan mo, may sulat mo. Pag ikaw ay nagbablog, political vlogger, o ano bang yung content sa vlog, pag nangopya ka,
Pag sumablay yung kinopyahan mo, sablay ka rin. Kaya huwag kayo mangungopya. Gumawa kayo ng sarili. Pagsusuri. Pagre-review. Hindi lang mga content creator o vlogger, political vlogger, dami yun eh. Kahit sa social media, sa traditional media. Sa amin sa traditional media, bawal ang kopyahan. May kanya-kanyang anggulo yan. May kanya-kanyang interview, kanya-kanyang anggulo ng balita. Yun ang trabaho ng traditional media. Parang tunog, parang pare-parehas, pero isang pinanggalingan, pero iba-ibang anggulo. Kasi ginagawa nila yun, trabaho yun namin. Eh sa social media, kadalasan, chismis lang ginawa ng content, patay ka. Minsan niya, buhay pa, pinapatay na. Para lang for content and subscriber only. Yung iba talagang ang content creator gumawa ng fake news. Yun ang trabaho ng iba. For views and subscriber only. Yun ho yung purpose nun. Eh tayo hindi. Dahil dalawa itong pinagsanib kong persa. Yung aking pagiging broadcast journalist, traditional media ng 3 dekada na, at yung aking pagiging political vlogger, hindi naman tayo nagyayabang, yan ang ating pinagsama. Kaya alam ko yung sinasabi ko. At pangangatawanan ko ang aking accountability sa lahat ng sinasabi. Yun po yun. Di ba? Hindi ako nagbamagaling, totoo lang. Kaya ingat-ingat po kayo. Random at saka voluntary drug test lang ang pwede. Sa kahit saan lugar. Mga pulis, mga kongreso, senado o executive department, lahat yan. Maging sa mga civilian. Maging sa mga private office, private company, bawa isang korporasyon. Gusto ng management nila ay mag-drug test, so hanggang dun lang. Pag sinabi ng management nila na mandatory drug test, hindi pwede. Punta kayo ng Supreme Court, kumuha kayo ng ruling. Bawal yun. Kasi nga, nalalabag doon ang karapatang pantao pag binibigla mo. Ano binibigla? Pag yung inuobliga sa gusto mong mangyari. Bawal yun. Di ba? Sige na kung daming issue sa Senado. Insertion, corruption, marijuana issue, drug test. Talaga naman ito. Dapat ang ating nadidinig na balita sa Senado yung pupulutan ng aral. Yung bang ating ipagmamalaki sila. Yung bang ating hahangaan sila. Sa kanila pagka pabor sa kanila, yung forthwith, ginagawa kaagad-agad. Pagka hindi pabor sa kanila, yung forthwith, kaagad-agad, binabasura, ina-archive pa. Nagtatakipan pa, naguhugas kamay. Yan po yung imahe ngayon ng Senado. May senador na sablay ng kananang kana, sablay naman. Mga kapwa senador din na nagtatama sa kanila. Meron pa nga senador dyan, ang pakilala, senador ng isang pamilya, hindi senador ng Republika ng Pilipinas. Ang nakakita ng ganun. Pag senador ka, dapat senador ka ng buong bansa. Sila nagpapakilala pang, Duterte 7 kami. Duterte senador kami. Sunugin mo man ako, amoy Duterte ako. Oh my God. Nasaan ang utak nyo?